Now let's check the situation over at gas stations and on the roads. We have with us mobile journalist Evan Tarinque reporting live. Evan, alam ko yesterday naghabol ang madami para magpagas. But this morning ba may pila pa rin or wala na? Yes, Diego, Angela, no? Ngayong umaga nga sa pag-input natin sa iba't ibang mga gas stations dito nga sa kahabaan ng EDSA, pansin-pansin nga natin na karamihan sa kanila mangilan-ngilan na nga lang yung mga pumipila na mga motorista magpapakarga ng kanilang mga gasolina. Actually ngayon, pakita ko lang sa likod ko, yung isa doon sa pinaka malapit na gas stations malapit sa atin, may kita naman natin, ito yung current situation ngayon dito. May kita natin, may mangilan-ngilan pa rin na mga kapatid nating nagpapakarga ng kanilang gas. Sa kabila nga yan, nung panibagong dagdag presyo sa gasolina, ito makikita natin yung ilang mga lanes, halos wala na nakapila, kundi mga ilang mga motor na lang. Pero kaninang umaga, mas marami pa dito kahit papano yung mga nagpakarga. No? Ayon doon sa mga nakausap natin kaninang umaga na nagpakarga dito, karamihan doon sa ating nakausap mga TNVS drivers, no? Dahil sila nga talaga yung araw-araw talaga nagpapakarga. Sabi nila, wala naman daw sila magagawa kung hindi magpakarga dahil ito yung kanilang source of income. Kaya naman, pailing-iling na lang sila nung ating silang kausap kanina. Diego? Well, Evan, kamusta naman yung traffic dyan sa area mo? Kung ikukumpara sa dati, no? Mas marami ba ngayon ang mga bumabiyahe o mas kokounti na dahil dito sa ating oil price situation? Angela, kaninang umaga nga, no, during rush hour, may ilang mga parte ng kahabaan ng EDSA na talagang moderate to heavy yung daloy ng trapiko, lalo na nga yung mga papasok ng EDSA ng EDSA Shaw Tunnel. No? Pero ngayon, pakita natin yung current situation. Ito yung current situation ng kahabaan ng EDSA dito sa may bandang Shaw, sa may Mandaluyong yan. No? Ito makikita natin, medyo maluwag naman na kung ikukumpara natin ito, no, the previous days. No? Pero kanina umaga rin, nagkaroon din naman ng congestion dito dahil rush hour. Pero so far, ito, maganda at mabilis naman yung daloy ng trapiko. Ang nangyayari lang talaga, usually, pag yung mga sasakyan, papasok noong EDSA Shaw Tunnel or Busangman Tunnel, doon nagkakaroon ng congestion dahil naiipit kasi, nagiging dalawang lanes na lang yung pwedeng daanan ng mga sasakyan. So nagkakaroon ng embudo, pero paglabas naman, may kita naman natin sa aking likuran, maluwag naman yung daloy ng trapiko sa mga oras ito, Angela. Evan, para may idea lang tayo dito, no? Kasi alam naman natin how much yung tinaas ng diesel and gasoline. Pero magkano dyan yung sa likod ng board mo? Magkano na ang diesel ngayon? Yung price niya? Okay. So Diego, ito, lapit tayo konti para mas malinaw natin makita. Kung nakikita man natin, ito makikita natin. Kasi Evan, may premium diesel at may regular diesel, di ba? Tama ka dyan, Diego. No? Dito yung pinakamahal nilang premium diesel is nasa 124 pesos. Wow. Yung kada litro. Yung regular diesel naman, nasa 121 pesos. So, makikita natin may 3 pesos deficit pa rin. May 3 pesos difference pa rin. Yung yung premium gasoline naman, nasa 94 pesos. And yung isa naman, yung regular na unleaded is nasa 92 pesos. So, pumalo na talaga siya, lagpas doon sa 120 pesos na mark. Pero so far, ito pa nga actually yung isa sa mga mura na ating naikutan kasi may mga nakita pa tayo mga gas station na yung presyo ng diesel ay umaabot sa 127 pesos. Right. So, makikita pa rin natin yung price difference. Pero, siyempre, yung ilang mga kapatid nating mga nagpapakarga ng gasolina, ang diskarte ngayon, hanap kung saan merong mas murang diesel or gasolina na kanila mabibilan. Evan, kasi yung mga gasolina ngayon, mga Euro 5 and Euro 4 yan, no? I heard na papayag na daw ang gobyerno, dirtier fuel, which means Euro 2 or go even down as far as Euro 1. At magkakaroon ng dedicated fuel pump. May nakausap ka ba o may natanong ka kung itutuloy na yung Euro 2 or 1 na yan? So far sa ngayon, Diego, wala pa tayong nakausap from the oil companies na kung ano yung magiging diskarte nila sa oras nga na dumating itong Euro 2 na diesel. Dahil alam naman natin, meron tayong mga sinusunod na regulation standards. No? Euro 4, Euro 5 na diesel para nga daw for mas cleaner air. Pero so far, sa ngayon, wala pa tayong nakikita mga specific pumps na inaayos o nilalagyan ng mga designated lanes para nga doon
sa mga papasok na third-year fuel na tinatawag na ito. Diego. Oo, marami kasing tumututol pa dyan, makakasira daw ng mga makina. Yes. Pero Evan, tanong ko lang din, sa pag-iikot mo sa ilang mga gasoline station sa atin dito sa Metro Manila, may mga napansin ka ba na nagbabantay, umiikot din ng mga taga-PNP? Because yun ang sabi nila, magbabantay ang PNP ngayon sa ilang mga gasoline stations para dun sa mga nananamantala dito nga sa oil price crisis natin. Sa ngayon, Angela, sa ating pag-iikot kaninang umaga, wala tayong nakita na police personnel na nagbabantay sa mga iba't ibang mga gas stations dito. Pero so far, maaga pa rin naman kasi, alas 10 pa lang ng umaga, baka mamaya naman dumating sila at mag-ikot pa rin, no, para nga mabantayan kung baka kasi may mga mananampala, nag-a-abuse nga nung powers na ito ng mga oil companies na biglang taas preso or everyday na nagtataas ng preso na bawal na sinabi na yan ng Department of Energy na bawal magtaas araw-araw ng preso. Pero ito nga darating kasi ito nga ngayong araw nga nito, kinausap naman daw ng Department of Energy yung mga oil companies kung kahit papano ma-implement pa rin naman daw yung staggered oil price hike para nga naman daw kahit papano ma-absorb at hindi ganun kabigat yung magiging epekto nito dun sa mga kapatid nating nagpapakarga ng gasolina. Angela. So, mananamantala ha, hindi mananampal ha. Evan, maraming salamat sa iyong oras. That was our Mobile Journal, Evan Tarique.